It's complicated. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang relasyon niya sa pamilya Duterte kasunod ng pambabati ko sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pagtitipon kagabi, muling nagpatutsyada si Duterte laban sa Pangulo at sa charter change. May report si June Veneracion. Tingnan lang nato si Marcos. Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan. Muling nagkomento si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isusulong na charter change sa binansagang Defend the Flag Peace Rally sa Tagum City, Davao del Norte. Kwaon lang nila ng term of 6 years. Totala naman siyang be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Dati na iginitang Administrasyong Marcos na economic provisions lang ang babaguhin at hindi politikal. Tinalakay ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez ang isyu ng West Philippine Sea. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Kasunod dito, nanawagan si Alvarez sa militar na i-withdraw ang suporta kay Pangulong Marcos. Kapag daw ginawa nila ito, wala nang magagawa ang Pangulo kundi bumaba sa pwesto. Sinisikap naming hinga ng pahayag ang palasyo kaugnay ng mga sinabi ng dating Pangulo at ni Alvarez. Sa isang forum, inilarawan ni Pangulong Marcos ang relasyon nila ng pamilya Duterte. Your relationship with the Duterte family currently, and how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? It's complicated. It's complicated. Sa kabila niyan, nanindigan ng Pangulo na hindi isusuko si Duterte sakaling maglabas ang arrest warrant ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Maayos din daw ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Ang AFP at PNP sinabing mananatiling tapat sa kanilang tungkulin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the President is our Commander-in-Chief. No? Whoever the President is, klarong-klaro yun sa lahat ng mga sundalo. We will be loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po. At let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito pong mga usaping political. Para kay Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, may tuturing na act of sedition o rebellion ang panawagan ng dating House Speaker. Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang usapin. Pero kailangan daw muna nilang makita ang buong konteksto ng sinabi ni Alvarez kung may tuturing na sedisyon. Paalala naman ni Lanao del Norte Representative Khalid Dimaporo, dapat maging maingat si Alvarez sa kanyang mga pahayag. Pwede raw itong mauwi sa investigasyon ng House Ethics Committee. Sagot ni Alvarez, susundin niya ang pagpapasya ng House Ethics Committee at ng DOJ. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.